Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to, shoutout muna natin etong nag-comment sa atin na si April. Sabi niya dito, magsiset up daw siya ng printing business niya sa village daw nila and may mga nauna na daw pero try lang daw for additional income. Hirap daw maging solo parent and syempre sa totoo lang mahirap maging ganyan. And salamat daw sa pagbibigay ko ng motivation. Ako mga tropa, alam ko naman na kayang-kaya nyo tong gawin yung mga pagbibusiness na yan and kailangan lang din natin ng konting magpupush or kailangan na konting mag-aalalay sa atin na pampalakas lang ba ng loob. And maraming salamat din sa mga suporta ninyo. At kung nais nyong magsimula ng printing business, wag nyo nang patagalin pa. And ang pinapatagal lang dyan yung pagre-research and yung pag-execute. Once na makuha mo na yung momentum, malaman mo na yung details na kailangan mo, i-push mo na yan. Wag mo nang patagalin yan kasi kapag medyo may nauna na dyan, syempre magkakaroon ng competition dyan sa lugar ninyo. At mga tropa, share ko lang sa inyo na mabilisan, napakaraming single parent or mga solo parent na nagme-message din sa akin, even mga galing mga OFW na nakapagsimula na sa kanilang lugar. At simulan nyo na talaga yan sa lalong madaling panahon, lalo na ngayon. Simula na naman ng school year mga tropa na mga elementary and high school, even mga college, talagang kailangan ng printing business. Hanggat may nag-aaral, kailangan ng printing business. At may mga virtual assistant na mommies na nagme-message din sa akin na side hustle din nila, additional income, yung pagkakaroon nila ng printing business na kahit na nagla-laminate lang sila, nakaka-10 or 5 or 3 sa isang araw, kahit papano additional income na yon. Sa puhunan mo na, sabihin mo sa pagla-laminate, may puhunan ka dyan na sabihin natin estimated 5 piso or 10 piso and kikita ka dyan usually mga 20 pesos. Paano kung makapag-laminate ka nang sabihin mo muna na umpisa makakatatlo or 5 ka, or kapag may mga additional pa na nagpiprint, kahit papano siguro sa isang araw magkakaroon ka ng extra income na halos 300 pesos din, 'di ba? Sa una talaga wala ang masyadong customer pero a good advertisement, magpa-print ka ng tarpaulin kahit na yung design Xerox, laminate, print, ganyan lang yung mga nakalagay, okay na yan. Ang importante, malaman ng nasa paligid mo, meron kang capabilities or meron kang ino-offer na nagpiprint ka, naglalaminate ka, nagsiserox ka. And kapag medyo nagagamay mo na, tsaka ka na maglagay ng souvenirs, 'di ba? So, ayun lang. Gusto ko lang munang gawing intro yon para kahit papano yung mga nanonood sa atin ma-motivate lalo. At ang dami na rin pala talagang nanonood sa atin, no? Kahit papano nakakatuwa rin. And syempre nakaka-overwhelm din. May mga nagbi-message nga sa akin parang yung iba halos boses ko na yung naririnig nila madalas. Yung tipong nini-Netflix style na nila yung mga vlogs natin, no? Bini-binge watch nila yung mga vlogs natin. Salamat sa inyo mga tropa. And eto na yung content natin. Alam ko sa mga iba, alam na yung mga ganito. Pero syempre para sa mga bagong nanonood sa atin, hindi pa naman natin natatopic to. At eto na nga yung content natin. Manggagaling kay Mary Grace. Sabi niya, boss, normal po ba na pinalitan ng pigment ink yung kanyang printer, bumagal na daw yung pagprint? Paano daw yung solution doon? Salamat daw in advance. Mga tropa ko, walang kinalaman yung pag-convert ninyo into pigment ink sa pagpiprint ninyo sa mga media or sa mga papel na ginagamit nyo. Kasi wala naman tayong pinalitan na mechanism dyan sa mga printer natin. Kumbaga, ang nilagay lang natin pigment ink. Wala tayong ginawang tweaks or tricks dyan. And ang mga possible lang na may experience nyo kung nag-convert kayo into pigment ink, unang-una, mapapansin nyo na medyo pumupusyaw or medyo hindi na ganun katingkad or hindi na ganun kapula yung pula ng mga output ninyo, or minsan naman talagang makikita nyo na medyo malabo kasi ayun talaga yung capabilities or yung characteristic ng pigment ink or paggamit ng pigment ink. Ayun lang talaga yung mga possible na may experience ninyo. At when it comes sa mga kulay na magiging output, dyan na papasok yung color correction na tinatawag. Kasi sa paggamit ng pigment ink, yung mga tipong kulay gray, mga violets, and yung mga tipong matitingkad na kulay blue or darkish blue, medyo mahirap siyang makuha. Kaya naman kailangan mong gumamit ng color correction. Ano ba yung color correction? Ayan yung kokontrolin mo
yung lumalabas na ink dyan sa printer mo para kahit papano yung color management ng printer mo maayos mo. Ayan lang yung kinita ko na cons kung magpapalit kayo into pigment ink. Pero kung sasabihin mo na bumabagal yung printer mo, medyo hindi ko masasagot yan kasi talagang hindi possible na mangyari yan. And possible na mangyari yan sa tingin ko sa ginagamit mong settings. Kasi usually, kapag nagpe-print tayo mga tropa using dye ink, original ink, napakaganda ng color management niya kasi as is yung printer na yon, dun siya ginawa para sa dye ink na yon. Kaya naman, nung nagpalit ka into pigment ink, syempre yung settings niya, hindi mo na usually ini-standard or minsan pinipindot mo na yung high. Once na pinindot mo yung high, babagal at babagal yung pagprint ng inyong mga printer kahit na dye ink yung ginagamit mo. So sasampulan ko kayo dito. Meron akong vlog dito. I-post ko lang yung volume niya. Meron tayong nakikitang draft settings, draft vivid settings, standard settings, standard vivid and high settings. Bawat settings netong mga to, meron siyang kanilang speed. So kung makikita ninyo sa pinakailalim, ito yung draft speed na which is ayan yung pinakamabilis na capabilities ng mga printer natin na mag-print. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, kapag gumamit kayo ng pigment ink, syempre medyo lalabo yung mga output ninyo and sasamahan mo pa ng mabilis mag-print, talagang papangit yung printing. Kasi isipin mo malabo na yung pinaka-output and mabilis pa siya mag-print, nakaka-apekto yon. So ang mangyayari, syempre, hindi natin gagamitin yung draft settings. Ang gagamitin natin, it's either standard na tayo or mag-high settings na tayo. Unlike sa mga gumagamit ng dye ink, pwede silang mag-draft settings kapag nagpe-print sila ng documents. Kasi nga yung color management ng printer, talagang yung black as black na black pa. 'Di ba? So, eto, play ko lang ng mabilisan sa pinaka-start niya. Nakita nyo, 'di ba? Napakabilis mag-print ng drop settings. And eto, saktuhan lang yung standard. Eto, medyo mabagal na sa standard vivid. And talagang sa high settings, medyo mabagal na talaga siya. 'Di ba? So napapansin nyo, no? Eto ay plain settings lang, plain paper using bond paper lang. And iba pa kapag babaguhin mo yung pagpiprint mo kung gagawin mo na siyang matte or glossy. Nakikita nyo naman yan kapag nagpiprint tayo. And mamaya saglit lang mag-open tayo ng isang file para makita nyo kung ano yung binabanggit ko. At eto nga, nag-open tayo ng Silhouette Studio. Sa mga gusto nga palang mag-avail ng business edition ng Silhouette Studio, message nyo lang ako. Pero kung tatanungin nyo naman ako kung mas maganda yung business studio na edition, para sa akin, oo. Kasi napakadami niyang mga tools na pwede nyong magamit kung ikukumpara nyo siya sa mga standard na edition lang. Eto, kung makikita nyo, no, ang dami kong mga tools na pwedeng gamitin dyan na napaka-useful. So anyway, tuloy na natin yung vlogs natin. Eto mga tropa, kung ipiprint ko siya ng usual na standard settings lang and plain paper, hindi ko ma-achieve yung as print ng dye ink. Kasi nga medyo may pagkalabo na kapag pigment ink yung ginagamit mo, na which is ayun naman talaga yung hinahanap natin na kulay. Pero ibang-iba kasi talaga kapag pigment ink kung sticker printing yung gagamitin mo. And syempre, ang gagawin natin dyan, ipiprint natin siya using another paper type na ito yung usually na ginagamit natin, Epson matte. Kapag pinalitan nyo yung paper type nyo ng Epson matte, consider as photo paper usually yung ginagamit nyo dyan, or mag-iiba yung printing speed ng ating mga printer. Iiba din yung DN ng printer head. Isipin mo, yung printer head mo, plain paper lang yung piniprint or pinagpiprintan. Syempre, magaan lang yung patong ng printer head dun sa mga papel kasi nga manipis lang yung bond paper, kaya sakto lang yung pores nung printer head na ginagamit talaga. Pero kung Epson matte na, syempre kailangan ng additional pores and kailangan mas smooth na yung pinaka printer head na printing. 'Di ba? So kung yung mga printer niyo medyo bago-bago pa and nag-convert kayo into pigment ink, okay pa yan for standard quality. So syempre, iba yung speed ng bawat paper type dito. Inuulit ko, iba yung speed ng bawat paper type dito. Makikita nyo, etong ang Epson matte,
meron siyang standard at high, 'di ba? Na madalas nating ginagamit. And eto naman yung sinasabi ko na color correction dito sa more option. Kapag pigment ink kayo, dapat alamin nyo to. Kasi eto yung isa sa mga fundamentals na dapat matutunan nyo kung madalas kayong gumagamit or kung pigment ink na yung ginagamit ninyo. And kung eto nakakaapekto din sa speed, sa tingin ko nakakaapekto din tong pagdadagdag ng mga ink dito na ibinubuga. Syempre nag-iisip din yung printer natin kung papaano niya mapapabilis or kung papaano niya madadagdagan yung ink or mapipigilan yung ink, and syempre additional consuming time din yan sa mga printer natin, 'di ba? And syempre hindi naman natin nakikita or eksaktong nalalaman yung nangyayari dun sa pinaka printer head natin, pero expect nyo na nga na once na may mga binago kayong mga settings dito, may mga kaakibat din yan ng mga epekto, 'di ba? Kagaya nga nito sa plain paper, ito yung normal printing na ipinakita ko sa inyo dito, 'di ba? And may mga vlogs din na ako na ipinakita ko kung gaano rin kabilis yung mga Epson matte and yung mga glossy. Sa susunod siguro mas i-specific natin yung topic natin. Separate video na lang natin na ipapakita ko talaga na isa-isa yung speed neto. Pero parang meron na akong nagawa kasi na ganun 'di ba? And kung yung printer mo medyo luma na, ayun talaga high settings na yung gagamitin mo. Or kahit na bago pa yung printer mo, kung gusto mong ma-achieve yung pinaka high quality ng printout ng printer mo, ganito talaga, high settings talaga yung gagamitin mo. And syempre expect mo yan na medyo may pagkabagal. Doon na natin may experience yung pagkabagal. Pero hindi porket nagpigment ink ka, babagal na yung printer mo. Nagbabari kasi yan sa mga settings na ginagamit mo. Na ako talaga, ang settings na ginagamit ko, Epson matte, tapos ginagawa ko siyang high kasi gusto ko na quality yung ibinibigay kong output kay customer. Pero kung kayo, kung okay na yung standard sa inyo, nasa sa inyo naman yan. And depende sa mga mata nyo, sa mga kakayahan ng mata nyo, kung okay na sa inyo yung okay na. And ayun lang, siguro check natin dito. Alam ko meron na akong nagawa na vlogs kung gaano siya kabilis. Eto check lang natin dito sa part na to. Naalala ko, gumawa ako ng sample. Eto yung Epson matte settings standard. Ayan, nagprint tayo sa ating printer na Epson 5290. Hindi ko maalala kung pinas forward ko tong video na to, pero sa tingin ko sakto lang or standard time lang to. Ayan nakikita ko naman yung saktong-sakto lang na pag-blink. Hindi siya yung mabilis. Ibig sabihin yan, eto yung standard na matte. So ayan 'di ba? Medyo may pagkatagal siya, and ayan 'di ba? It takes time kung ikukumpara mo siya sa plain paper. Kasi hindi ka naman pwedeng gumamit ng plain settings na printout or ayun nga na plain paper as paper type kung sa mga vinyl sticker ka magpiprint. Kasi iba yung magiging output mo noon. Pangit. Eto i-forward ko na. Ito yung output kapag plain paper lang. Panoorin nyo na lang tong video ko na to na Epson 5290 may guhit sa pagprint standard quality. Ayan etong nasa taas, plain paper lang to. And kayo, papayag ba kayo na ganyan lang yung output ninyo kung ibibigay ninyo yung product na kinikater ninyo kay customer? Syempre hindi, di ba? Mapapahiya kayo or mahiya na lang kayo sa sarili ninyo na ang labo ng output ninyo. And etong nasa baba, eto na yung Epson matte na settings na standard. Ayan kitang-kita nyo naman yung pagkakaiba. And sana nadidistinguish ninyo mga tropa. Ayan 'di ba? So ayun, kaya mapapansin nyo talaga na bumagal. Nasa settings na ginagamit ninyo yon. And again, sa mga gustong mag-convert ng kani-kanilang printer, napakadali lang naman yon. Ang gagawin nyo lang, tatanggalin nyo or i-drainin nyo yung ink dyan sa mga printer ninyo na mga dye ink, tapos sasalinan nyo siya ng pigment ink kung anong brand yung gusto mo. Ako mga tropa, Hansol yung ginagamit ko, pero hindi ko siya i-recommend kasi gusto ko malaman talaga ninyo kung ano yung best na pigment ink para sa mga mata ninyo. Nasa sa inyo kasi yan kung anong ink yung gagamitin ninyo. Ayan and kung bago naman yung printer ninyo, wala kayong ibang gagawin kundi salinan lang ng pigment ink. Huwag nyong gagamitin
yung dye ink na libre. And again, alam ko tatanungin nyo kung risky mag-convert into pigment ink. Ang sagot dyan ay oo. Ganun talaga, risky talaga. Pero kung magagamit mo sa business, talagang okay na okay din. Nasa sayo talaga kung isusugal mo yung printer mo. Ako talagang big decision din yung ginawa ko dati. Kasi pare-pares tayong natatakot na mag-convert into pigment ink sa totoo lang. And nilakasan ko na lang yung loob ko, and ayun na nga, halos parang 3 years na rin yung Epson 805 ko na napakahirap nang bumili ng ganung klaseng model na printer. Kaya sobrang thankful ko no na nakahabol ako na nakabili pa ako ng Epson 805. So siguro dito na natin tatapusin yung vlogs natin Wala na akong masyado pang maidadagdag na idea, kundi ayun na lang. And siguro etong mga nasa screen natin na video, ilalagay ko na lang yung link neto sa ating description para mapanood nyo rin. Additional information din to, and eto yung mga critical na information na kailangan ninyo. Kagaya neto bakit hindi ako nag-convert ng pigment ink gamit yung Epson 5290 ko. Ayan. And eto nga, yung risky ba mag-convert into pigment ink ng Epson printer. Napakadami kong mga useful video dito, and salamat sa mga panonood ninyo. And sana nagkaroon kayo ng clarification kung bakit ba bumabagal yung pag-print niya. And mga tropa, eto pa additional kapag Epson 5290 din yung printer ninyo, baka nababago nyo yung settings dun sa pag-photocopy. Kagaya nga neto baka nagiging matte yung settings ninyo sa pag-photocopy, babagal din yon. Dapat pag photocopy, ang setup lang ng printer ninyo naka plain paper lang. Ganun lang talaga dapat kapag photocopy using Epson 5290. Makikita ninyo yan sa settings ng mga printer ninyo. Dito, ayan nakikita nyo to, etong paano pabilisin photocopy Xerox speed. Ayan, yung quality, hindi siya dapat naka-draft. Yung draft kasi, ayan yung pinaka-malabo, and mabilis naman siya mag-print. Pero dapat plain paper lang yung setup ninyo kung photocopy. And salamat sa mga nag-aabil ng mga templates natin, and even Canva Pro, salamat sa mga pag-aabil. Alam ko naman na alam nyo na dahil sa mga pag-aabil nyo nasusustain natin yung channel natin, and sabihin na natin mas ginaganahan ako na mag-content sa mga pag-aabil ninyo. And kung gusto nyong i-extend yung pagsusuporta sa channel natin, nandyan yung Gcash natin, nakalagay dyan sa description. Any amount will do. Salamat sa mga tunay na mga sumusuporta dyan, at sa mga nagsimula talaga na yung tipong ang baba pa ng subscribers natin, hanggang ngayon nandiyan pa rin patuloy na sumusuporta. At alam ko dadating at dadating yung time hindi nyo na rin ako kakailanganin. Sana naman nandiyan pa rin kayo na nagko-comment kahit na mga nangangamusta lang, di ba? Kasi usually naman as times goes by, kapag medyo bago kayo dito, talagang manonood at manonood talaga kayo. Pero kung sapat na yung knowledge ninyo, syempre you can stand on your own na, di ba? So ayun lang, lagi kong sinasabi, research is the key, at wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo, sarili